Pang-apat na video ng channel na ito tungkol kay Rapi Tulfo. Kaya naman ganito ang gagawin ko. Ilang obserbasyon ko lang naman ang ating bibigyan ng punto. Magbabasa din tayo ng mga comments ng mga Tulfonatics para masaya. Ipapakita sa madla kung paano tumakbo ang utak nila. Unang napagtanto ko, simula nang mailabas ng Tulfonatics na ito ang balitang si Rapi Tulfo ay nagkaso sa abogadong number 1 na kritiko para daw masampulan at tumigil na ang mga barkada nito sa content kay Tulfo. Sa halip na mas lalong matakot ang kanyang mga kritiko, mas lalong dumami at naging mas mabangis pa ang mga ito. Aaminin ko, yung turning point ko kung bakit nagpasya akong i-voice out ang opinion ko, yung pagkakaso at pagbabanta ng kampo ni Tulfo. Sabi ko sa sarili ko, ay hindi na tama ito. Kung hindi ako magsasalita, mamamatay na ang demokrasya. Mawawala na ang freedom of speech, ika nga. Kung babalikan mo ang mga videos ko, binatikos ko na sina Risa Hontiveros, Raul Manuel, Arlene Brosas, Martin Romualdez, Leni Robredo, Stella Kimbo, Congressman Dalipe, at maging ang anak ng presidente. Pero ni minsan hindi ako nakaramdam ng takot dahil alam ko sa sarili ko, parte ito ng demokratikong gobyerno. At karapatan ko bilang isang Pilipino na punahin sa tingin ko na mali na ginagawa ng mga politiko na ito. Higit sa lahat, wala akong narinig sa kanila na pagbabanta na kakasuhan ang isang small vlogger na Pilipino na naglalabas lamang ng saloobin opinyon at obserbasyon. Ano pat binigyan ako ng magandang boses ng Panginoon. Charot! Kung ititikom ko lang naman ang aking bibig at hindi nababatikos, ano pa ba ang silbi ng freedom of speech na nakapaloob sa konstitusyon? Hindi ako tatahimik kung may isang senador na nagsasabing cut the process at sasabihing estupido ang batas na nakalimbag sa libro. Sumilip tayo sa mga komento ng ilang Tulfonatics sa mga nilabas kong video. Unahin na natin ang isang to. Kung tama sinasabi mo at walang dapat ikaso sa'yo, bakit matatakot ka? Ang mahirap, yung dahil lang sa views at sa pera. Siyempre, sinagot ko. Si Tulfo hindi ba nakakasira ng pamilya sa kanyang programa? For the views lang din yun, di ba? Kung si Rapi pwede, kung ibang tao hindi pwede, sa kanya na din ang YouTube, ganun. So, may batas na din si Tulfo ngayon na dapat ang content mo hindi for the views. Sir, nag-umpisa ang Wanted sa radyo wala pang YT platform. Dahil madami siyang natutulungan kaya di mama siguro ano daw. Masama na gamitin niya ang YT para pagkakitaan ang programa. O di inamin mo na pinagkakakitaan pala ang programa nang mas makakatulong sa marami. Tapos may sumagot na anti-Tulfo ang sabi, walang problema doon. Ang problema ay yung mag-akusa ng walang ebidensya. Mamahiya ng mga kinukomplain na walang pahintulot. Pati na din ang mga opisyal at pulis. Yung paglabas ng impormasyon at picture ng mga pribadong tao, mas marami pang nasirang buhay itong taong to kaysa natulungan. Lalo ngayon nagkalat sa Senado. Hindi galing sa akin yan ha. Galing yan sa netizen na bukas ng isip at mata. Ito ang kinakatakot ni Tulfo. Yung maipakita sa tao na bagkus may nagagawa siyang tulong pero mas malaki ang nagagawang problema kaysa solusyon. Maibalik ko lang ang issue ng OFW sa Kuwait, no? Diba si Tulfo ang nagngaklak na iba ng employment ban sa bansa na ito? We have to send a strong message. Hindi pwede tayo maglambot-lambot dito. For me, I don't want to show weakness. We should have to show strength. Ginago nyo kami, then may balik. At ang balik ay total deployment ban. Kasi nga po, they need us. Kailangan nila tayo. Kaya nga itong Kuwaiti government, agad-agad nakipag-usap sa ating gobyerno at gusto mo po makipag-usap sa atin. Kung ano yung mga pwedeng gawin nila para ma-appease tayo. Sabi ko, no. You want to talk to us? Then, total deployment ban, may pinanghawakan tayo. Once na-issue yan, then let's talk. Anong nangyari? Yung bansang yan ang nagban mismo sa mga Pilipino. Halos 2,000 Pilipino bawat buwan ang napupunta sa bansa na yan. Kahit mapeligro nakikipagsapalaran para gumaan ang buhay. Mga Pilipinong mas piniling magsumikap sa buhay kaysa sa pumila sa programa niya para manghingi ng konting ayuda. Hanggang ngayon ban pa rin ang mga Pilipinong first time pupunta sa bansa na nabanggit. Hanggang ngayon tahimik pa rin ang idol nyo.
Walang statement na sinasabi. Hindi inaako ang pagkakamali kung bakit ang mga pobreng gustong mag-OFW nawalan ng karapatan at chance para makapaghanap buhay. Hindi ba dapat dahil siya ang gumawa ng problema dapat na tumulong siya? Meron ka na bang nabalitaan na kahit isang gustong magpunta sa Kuwait ay tinulungan na niya? Hindi ba dapat dahil siya ang gumawa ng problema dapat ay tumulong siya? Meron ka na bang nabalitaan na kahit isang gustong magpunta sana sa Kuwait ay tinulungan niya? Ang sabi niya, marami namang ibang bansa na pwedeng puntahan kesa Kuwait. Sa mga hindi nakakaalam, halos libre ang pagpunta sa Kuwait kung domestic helper ang papasukan mo. Ultimo pagpapapasport libre. Kaya nga dyan ang takbuhan ng mga pobreng Pilipino dahil hindi nila kayang gumastos ng malaki para makaalis ng bansa at doon magtrabaho. So anong tulong ngayon ng idol nyo ang ginawa para sa mga OFW na ito? Wala. Inabando na lang niya ang mga pobreng OFW. Tapos makapagsabi ng anti-poor, anti-poor, anti-poor. Hindi ba ang mga pobre ang napagkaitan ng pagkakataon dahil sa kapusukan na idol? Ito pa ang isa. Ang sabi ng isang anti-Tulfo, masyado namang balat sibuyas. Pag siya magkomento tama, pero pag iba may kaso, hay. Sumagot naman itong Tulfo natik dahil pangalan palang amoy mo na. Ilong ni TMR. Sa mga hindi nakakaalam kay TMR, ito ang channel niya. Bumabatikos din yan kay Tulfo. Kaya sigurado batch 1 din ang guro na to. Ano ba ang meron sa ilong ni Teacher Mark? Cute naman ah. Bakit? Politiko ba yung maleta? Isa pa, kung magpuna kayo yung tungkol lang sa trabaho niya at walang kasamang galit at pang-asar. Tsaka o tsaka. Hindi ko maintindihan talaga tong mga tulponatics na to. Hindi naman yata araw-araw na nagkakamali si Tulfo para sabihin yung bawat content nyo puro Tulfo. Ano ba ang magagawa ng mga kritiko? Sa araw-araw ba naman na ginawa ng Diyos may nakikitang mali sa idol nyo? Yung idol nyo ang patigilin nyo sa pagkakamali para wala nang makontent ang mga kritiko. Natawa ako sa walang kasamang pang-asar. Ibig sabihin, asar na sila. Humingi kayo ng calci block sa idol nyo. Balita ko, mabisa yon pampababa ng dugo. Sige kayo, baka sumabog kayo. May content na naman ang mga kritiko. Sa ulo ng mga nagbabagang balita, isang Tulfonatics patay. Ang sanhi sumabog dahil sa pang-asar. Hindi ko na alam kung paano tatapusin ang video na to. Kaya gaya ng kanta ng parokya, bigla na lang mawawala ng ganito.